Bukod sa Agri-Serbisyo Caravan, naghatid na iba't ibang tulong at programa ang Department of Agriculture sa Kalinga Province sa pamumuno ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Si Angel Kim Pengosro sa sentro ng balita. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos program o benteng bigas meron na at pagbibigay ng agriculture support intervention sa Kalinga. Nagpasalamat si Aling Marites sa naturang programa ng pamahalaan dahil 2 beses siyang naka-avail nito. Mayat mag-girl, dati sa babainti nga preso, tibagas na makapakanti na nakakapreso nga. Binisita rin ni Secretary Laurel ang National Food Authority Duplex Warehouse sa Bulanao, Tabuk City at inassess ang kasalukuyang rice procurement at storage operation sa lalawigan. Bilang suporta sa pag-unlad sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon. Kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern. Ang aming hangarin ay palaging kung mababawasan ko ang importasyon, diba may datos yan, kung mababawasan ko yan, yan yung parang grado ko kung pumapasa ako bilang yun yung kahilihin o hindi, diba? So sa onion, ang plano namin by 2028, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, diba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%. Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng Agri-Serbisyo Caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. Naipagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is dead. It is not bad. It is bad pag sobra. Diba? Yun ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung produksyon kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya? Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Tiu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalan ng Giyawan. Ang pangalang Giyawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banao. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giyawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.